Okay, good morning pong muli at good morning din sa mga kapwa ko OFW. Tama ang nadinig mo, kung OFW ka, para sa iyo ang video na ito. At minsan pa, welcome to our page. At it's about OFW daily life. At sa video ito, sa page na ito, ay pag-uusapan natin yung pang-araw-araw na buhay ng mga OFW abroad, no? So, una higit sa lahat, gusto kong kamustahin ka, no? Kamusta ka, kabayan? I hope ay nasa mabuti kang kalagayan. I hope ay ligtas sa anumang kapahamakan o walang anumang uri ng karamdaman sa kabila ng nangyayari sa ating kapaligiran, sa sitwasyon natin, sa panahon natin ngayon. Ang dalangin ko para sa iyo ay ligtas ka, no? So, ang layunin ng video ito ay mabigyan ka ng enlightenment. Kumbaga, kung sana ay ang dalangin ko nga ay nasa mabuti kang kalagayan. Kaya kung meron ka man na pinagdadaanan sa buhay, ang panalangin ko para sa iyo ay maibsan o mapagaang ang kabigatan na dinadala ng puso mo sa mga oras na ito, no? So, pag-usapan natin sa umagang ito yung topic natin na ano ba ang mas mahalaga kaysa sa pera, no? Pero bago natin pag-usapan yan, nais ko munang balikan natin sandali yung topic natin sa nauna nating video. Ang topic natin doon, God loves you, no? Piniliwanag ko doon yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. At kung titingnan natin yung sitwasyon natin ngayon, kagaya ng sinabi ko sa nauna nating video, ang hirap, no? At napakarami mga tao sa mundo, saan lumalop naman ng daigdig ay iba't ibang kwento, no? Iba't ibang sitwasyon, iba't ibang problema, iba't ibang kabigatan. Nakalulungkot isipin, may mga tao na talagang hindi nila kinaya yung mga problema sa kanilang buhay, na tayo ay lubang nalulungkot. Kagaya nung sinabi nung ating isang kababayan sa kanyang suicidal note, na sobrang na siyang nahihirapan, napapagod na siya, at nag-aalala sa marami mga bagay, at to the point na naging paranoid na siya because of anxiety. Sabi ko nga dun sa una kong video, avoid natin yung mga anxiety, yung mga problema, yung mga pagsubok na yan. Meron tayong magagawa. Yan ay walang iba kundi ipagtiwala natin sa Diyos, ipagkatiwala natin sa Diyos. Yung lahat ng kabigatan sa ating puso, ilagak natin yan sa kamay ng Diyos, no? So, una nating video, kinuwento ko yung buhay ng isang mananampalataya, walang iba kundi si Job. Nakita natin doon sa chapter 1 at saka sa chapter 2 kung paano naghihirap, na wala yung kanyang ari-arian, yung kanyang kayamanan, yung kanyang tinatangkilik, even yung kanyang mga anak ay namatay. At pati sa chapter 2, yung kanyang asawa, halos talikuran siya, at hindi man lamang, no, natigatig yung pananampalataya nitong si Job, at nanatili siyang matibay. Alam nyo, ang ginawa niya, lumuhod at sumamba sa Panginoon sa kabila, no, nung hirap ng kanyang pinagdaanan. Pwede nating sabihin, sabi nga nila, na madali lang magpayo kapag wala ka sa sitwasyon, madali lang magsabi pag wala ka dun sa problema. Tama ka dyan, no? At ako, aminin ko din sa iyo na may mga pagkakataon na nanghihina ako at nagdududa ako, at parang wala na akong pag-asa. Iniisip ko parang hopeless na. Alam nyo, lahat yon kahit sinong tao nararanasan, at naniniwala ako na lahat tayo may ganung klaseng sitwasyon. Iba-iba nga lang yung level, iba-iba yung bigat. Pero lahat tayo nagkakaroon ng pagkakataon na maramdaman na nanghihina tayo. Alam mo kaibigan, pag dumarating ako sa punto na ganun, sinasabi ko sa sarili ko na hindi ko kaya. Dahilan para sa akin na lumuhod at manalangin sa Diyos at ipagtiwala sa Diyos lahat ng kabigatan ko sa buhay. Ang nais ng bidyong ito ay matulungan mapagaang ang kabigatan na dinadala mo sa buhay mo sa mga sandaling ito. Kung ang buhay mo ay masaya, kung ang buhay mo ay maganda, at walang masyadong mabibigat na problema, dahil wala namang taong walang problema, lahat naman tayo may problema. Ako ay masaya para sa iyo, at gamitin mo yan na strength mo at pagkakataon ibahagi sa iba. Kaya iniimbitahan kita, kung meron kang mga kwento, kung meron kang mga testimony, share mo sa amin, no? Dahil ang intention ng page na ito ay para makapagpagaan, makatulong do sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng pagsubok sa buhay. Kagaya ng isa nating kababayan na nagdesisyon siya na kitlin ang kanyang buhay. So, wag natin pag-usapan yan, respeto lang din, para sa pamilya. At in behalf of OFWs, kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga naulila. Sana sa oras na ito, kung nanonood ka, kaibigan, kabayan,
ang hangarin ng bidyong ito ay tulungan ka na huwag humantong sa punto ng ganun ang iyong buhay. Gusto kong makita mo na mahal ka ng Diyos. No? Yan ang topic natin sa naunang nating video. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang ganun. Huwag tayong magtiwala sa ating sarili. Magtiwala tayo sa Diyos. Hindi ko sinasabi huwag tayong magtiwala sa sarili natin sa pag-abot ng ating mga pangarap. So kailangan din natin na maging confident tayo doon sa pagtatrabaho natin para maging successful. Pero alam mo ba, ang successful, makakamtam natin yan kung meron tayong pagtitiwala, kung lahat ng mga bagay ay nilalagak natin sa kamay ng Diyos. Matapos natin pag-usapan yung tungkol sa pag-ibig ng Diyos o how God loves you and me, doon sa naunang nating video. Sa video ito ay nais kong ibahagi sa iyo yung ano ba yung bagay na mas mahalaga kasi sa pera, no? So yan yung topic natin ngayong umaga. Nais kong i-share sa iyo na kung iniisip natin ang mahalaga sa mundong ito ay ang kayamanan, ang ari-arian, ang karir, ang trabaho, higit sa lahat ang pera. Nais ko sanang ipakita sa iyo maliban sa mga bagay na yan, merong pinakamahalaga sa buhay mo at sa buhay ko. Yan ay walang iba kundi ang iyong kaluluwa. Bakit kaibigan? Bakit kabayan? Sapagkat alam mo ba na ang kaluluwa mo at kaluluwa ko ay binili ng dugo at ng buhay ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay, nalibing at muling nabuhay para sa iyo at para sa akin at para sa ating kaligtasan. Kung tayo ay mananampalataya, kung tayo ay maniniwala sa Diyos, kung tayo ay sasampalataya sa Diyos, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Romans chapter 10, verse number 9, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ang sabi dito sa huling salita, maliligtas ka, no? Romans chapter 10 verse number 17, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo, no? Kailangan nating manampalataya kay Kristo. Paano tayo mananampalataya kay Kristo? Kailangan nating makapakinggan ang kanyang salita. Ang sinabi ng kanyang salita na kung ipapahayag natin na si Kristo ay Diyos at ipapahayag natin na tayo nanampalataya sa ating mga puso na binuhay siya ng Diyos muli sa mga patay, ang sabi doon sa bandang huli, maliligtas ka. Bakit napakahalaga ng kaligtasan? Hindi ang pera, hindi ang material na bagay, lalo't hindi ang relihiyon. Sapagkat ang tanging makapagliligtas sa ating kaluluwa ay ang relasyon natin kay Kristo. Una, aminin natin na tayo makasalanan, hindi natin maliligtas ang kaluluwa natin patungo sa impyerno. Tanging si Kristo lamang ang daan. Si Kristo ang napako sa krus, si Kristo ang muling nabuhay, si Kristo ang bugtong na anak ng Diyos na kanyang ibinigay upang tayo ay magkaroon ng katubusan sa ating mga kasalanan. Kaibigan, sa umagang ito, nais kong makita mo na ang pinakamahalaga sa mundo ay ang iyong kaluluwa. Kung tutuusin, hindi tayo deserving doon sa pag-ibig ng Diyos because we are all sinners. But because of His life, because of His blood, dahil ang kanyang dugo ay nabuhos sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang buhay, ang kanyang binuwis upang tubusin, upang bayaran ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo, upang tayo ay huwag maparusahan sa impyerno. Ganyan kahalaga ang kaluluwa mo, kaibigan. Sana kung nag-aalala ka sa mga bagay sa mundo, kung nag-aalala ka sa buhay mo, kung nag-aalala ka sa pamilya mo, nag-aalala ka sa mga material na bagay, kaibigan, kabayan, mas lalong mag-alala ka para sa iyong kaluluwa. Sapagkat lahat ng mga bagay sa mundo ay iiwan natin kung tayo ay papanaw na. Ang hangarin ko sa umagang ito, makita mo ang kalooban ng Diyos. Makita mo na mahal ka ng Diyos. Makita mo na binigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa iyo. Makita mo na ang kaluluwa mo ay mas mahalaga sa anumang mga bagay sa mundo. Kaibigan, kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay i-share mo ito. At kung gusto mo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video, huwag mo makalimutang mag-subscribe para mapaalalahanan ka muli, no? At makatanggap ka ng notification upang makapanood ka ng mga ganitong klaseng video. At ang pakiusap ko lang sana, no? Kung na-bless ka sa video na ito, i-share mo sa iba upang baka sakali sa pamamagitan mo may mga tao na merong kabigatan sa puso, no? merong mga bagay na dinadala sa kanilang mga buhay na hindi nila nakakayanan.
baka sakali sa pag-share mo ng video ito ay mailigtas natin sila, no, sa kanilang mga depresyon, at makita nila yung pag-ibig ng Diyos, makita nila yung buhay na ibinigay ng Diyos para sa atin, at sa pamamagitan ng salita ng Diyos makita nila na mahal sila ng Diyos. Masumpungan nawa nila, masumpungan mo nawa ang kaligtasan kay Kristo. Kapatid, kaibigan, nais ko na manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa panibagong umaga na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat sa lahat ng biyaya mo. Salamat sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng pagsubok, sa kabila, Panginoon, ng hirap na dinadanas po namin. May mga tao na hindi na po nila nakayanan, Lord. May mga tao na nagkulang sa pagtitiwala at pananampalataya sa iyo, Panginoon. May mga tao na patuloy nag-aalala sa mga material na bagay. Panginoon, sana sa umagang ito nakita nila na mas lalong dapat mag-alala sila sa kanilang kaluluwa, Panginoon. Panginoon, sana po sa umagang ito, sa pamamagitan ng video ito, ay na-enlighten sila at nakita nila na kailangan nila si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat mo, gabayan ang lahat ng nanonood ng video ito. Kung meron silang kahilingan, kabigatan sa kanilang mga puso, Panginoon, panalangin ko po na ito po ay iyong pag-aangin at buksan mo ang kanilang mga puso sa iyong salita. Pakinggan nila ang iyong salita at pananampalataya nagmumula sa iyo ang magligtas sa kanila, Panginoon. Salamat po sa umagang ito sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng problema, sapagkat ito ay patuloy na ginagamit mo upang patibayin ang aming mga pananampalataya. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Lahat ng ito ay aming samo at panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Kaibigan, sana na-bless ka sa video ito. Kung na-bless ka, please, sana i-share mo ito para makapag-encourage din tayo, no? Makatulong din tayo sa iba. Maraming salamat sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon at mag-ingat ka palagi.